What's up sa inyo mga kasang? So for today, magiging busy tayo dahil nga ayusin na natin yung tindahan na piniprepare natin na kaya nga binenta ko sa akin ko noon. Yun nga ang plano talaga, no, magtatayo kami ng tindahan ni Mrs. ng mga isda. So magkakaroon tayo ng maliit na pet shop dito sa amin sa may Alta Tierra, Phase 3. At sa mga gusto pumunta sa inyo, pag nag-open ako, pwede na tayo doon tumambay at ayun, tingnan nyo yung mga paninda natin doon. Tapos papakita ko sa inyo yung sasakyan na sinasabi ko na nakaraan. Kasi nga, di ba medyo na-busy ako na nakaraan kasi nga nag-hunt kami ng sasakyan na mura lang, nakasya doon sa budget namin. So pakita ko sa inyo kung ano rin yung nabili natin bagong service. Para naman, makapunta tayo sa iba't ibang lugar mo dahil ang hirap din na walang sasakyan at malayo kami dito. So ayun, di rin kasi kami nagko-commute talaga. So mahirap para sa amin dahil nasanay kami na lagi kaming ganon. Kaya ayun, bumili ako kahit papaano, basta gumagana, may aircon. Saka ayun, gumugulong at safe kami. Ayun, pakita ko sa inyo kung ano yung nabili natin. So yun mga kasang, no, yung nakuha natin sa sasakyan, halos kamukha rin ng huling sasakyan natin dahil parehas ang kulay ng ating Lancer. So itong bagong sasakyan nga natin isang Nissan Sentra B13. Kung saan 1993 model ito, pero goods na goods pa naman yan kahit 30 years old na yan, no? Naka-lowered siya at wide lip yung kanyang BBS na mugs. Yan, lowered na yan. Makinis pa naman ang pintura. At ang pinaka-importante kasi sa akin guys, no, pag sa sasakyan, gusto ko malinis yung loob kasi sasakay sila misis dyan, tsaka yung anak ko. Ayoko naman yung magmukha silang ano dyan, di ba? Kawawa na sira-sira yung loob. So ito talaga yung una kong tinitignan at kung makikita nyo naman, kahit 30 years old na itong sasakyan na to, malinis pa yan at mabango pa yung kanyang upholstery at hindi pa siya talaga sira-sira. At nabili ko lang to sa halagang 40,000, no? Isipin nyo 40,000, no? Para ka lang bumili ng motor. Pero naka 4 wheels ka na. Registered din to, so kahit saan namin to dalhin, pwede. At yung makina niyan, okay pa din. So yeah, may mga konting lilinisin tayo, pero goods na yan. At alam ko naman na pag lumakas yung ating tindahan, makakabili ulit tayo ng mas modelo. Pero sa ngayon, pagtiyagaan muna natin yung ating 30 years old na kotse. You want to play? Let's play. So yun mga kasang, dito na tayo sa gagawin nating tindahan. At yan, dating sari-sari store yan ng aking hipag. Pero ngayon, re-rentahan natin para gawin nating pet shop dahil maganda tong pwesto na to kasi nga nasa main road sila dito sa amin sa Alta Tierra. So ang mangyayari dyan, gigibain namin yan para maging open yung harapan. Tapos yun, may mga nakalagay sila dito mga gamit pa kasi dati nag-garage sale sila nila misis. At ito yung storage room nila. Pero ngayon, tatanggalin na natin yan. So ayan, naisukat ko na lahat yan. Itong mga to, lalagyan natin aquarium tsaka itong gilid na to. Sinukat ko na lahat yan at ayan, ganyan kalaki lang siya, no? Pero pupunuin natin yan at susulitin natin yung space para sa ating mga aquarium dahil ang pinakamahalaga sa atin ay yung mga isda. So ayan, nililinis na nga namin ni Mrs. yung mga laman para mas makita nyo kung ano talaga yung magiging itsura nito. Yan na yung mga gamit kanina doon. So ayan, malinis na siya ngayon at may mga tatanggalin din kami dyan para lumuwag. At sinumula na nga namin basagin itong pader dito para maging open to at lalagyan namin siya ng pintuan lang para isang bukasan na lang. So mangyayari dyan, laging open ito. Kita nyo naman, no, napakaganda ng pwesto na to dahil nga main road to at lagi may dumadaan dito. At kitang kita talaga siya kahit yung mga hindi taga dito, no, yung mga napapadaan lang kasi daanan to na papunta sa ibang phase din. Meron siyang gate dyan. At napakaluwag ng pwesto natin. So ayan, ang hirap pala basagin ito dahil hindi pwedeng lakasan yung hataw. Baka tumalsik dun sa mga dumadaan sa kalsada, kaya unti-unti lang namin winasak yan. So ayan na nga guys, wasak na siya. Kita nyo naman, open na siya. At sinemento na rin nibilas yung yung gilid para mas mukhang okay. Ayan, nakikita nyo na ba guys, napipicture nyo na ba yung tsura? So yan, gagawa naman kami ngayon ng gate o yung pintuan para pag sinara natin yan, saradong-sarado rin siya. So yan, si Bilas na gumagawa niyan dahil hindi ako marunong mag-welding. Kaya kinakabit na namin. Malapit na matapos ito guys. Yan, yung dating yung dating saraduan niya binuktongan lang namin. So ayan yung magiging
shop natin. At yun, punta kayo dito guys kung kaya nyo pumunta sa GMA Alta Tierra. Pag nag-open na tayo siguro this weekend, open na yan. Alright. So yun mga kasang, no, kailangan na natin pinturahan yung ating shop para maging mas maayos ang itsura nun. At ayun, kailangan ko na rin i-ready yung mga tank na lalagay natin to kasi kung makikita nyo, di ba, meron tayong mga fry dito. Ang problema kasi, wala akong paglilipatan yan. At yun pa yung iniisip ko ngayon, no, kasi ito, ang mangyayari, itong mahaba kong tank na yan, dadalhin ko yan doon. Tapos yung aking 50 gallons, itong 50 gallons na dalawa na to, dadalhin ko yan doon. Tapos isang set na 20 gallons na dalawa. So yun lang yung yun lang kasi yung kasya doon. At kukuha lang ako dito ng mga 10 gallons pero yung stand niya hindi ko na yan madadala doon. So iniisip ko na ibenta na itong stand na to or baka bumili na lang ulit ako ng mga 10 gallons. Dahil ayun, hindi na kasya doon. Ayun, nahihirapan ako ngayon kasi hindi ko alam kung saan sila ilalagay. Yung mga goldfish nga pala, itong 75 gallons na to, matitira to dito sa bahay kasi hindi na to talaga kasya. Tapos yung mga goldfish, dadalhin ko yan doon kasi pambenta naman natin yan. Ang ititira ko dito sa bahay, yung mga pang-breed natin na flower horn, yung mga gapi natin na pang-breed. Ayun lang ang problema ko, kukulangin ako ngayon kung saan ko ilalagay. Kasi halos puno to ng fry, di ba? Kung maalala nyo, puno yan ng fry no nakaraan. At wala tayong paglilipatan, so iniisip ko pa ngayon kung saan ko ililipat yan. Ayun, yun lang ang magiging problema natin. So makiklear tong bahay namin, yan, matatanggal yan. Ito, kukunin ko yung 6 na peraso dyan. 6 na peraso, so meron pa matitirang 6. Tapos yung stand niyan, hindi ko alam kung baka ibenta ko na lang din, no, kasi masyadong malaki. At hindi na ako magpo-focus sa breeding. Baka ibenta ko na lang yan kasi hindi rin kasya yung hindi rin kasya yung ating stand doon kaya hindi ko rin yung pwedeng dalhin doon. At masyado na magiging masikip. Ang gusto ko kasi maluwag yung ating shop para yung mga tao dire-diretso lang na walang harang na alam mo yun, dire-diretso lang sila sa loob dahil mas magandang bumili pag mga gano'n, nakita-kita mo agad. So ayun, samahan nyo guys, no, ngayon hindi ko magagawa siguro ngayon yun, baka bukas. So basta i-upload ko na lang. At panoorin nyo na lang guys kung paano natin buuin yung pangarap nating pet shop sa labas, no, hindi na dito sa loob ng bahay. Alright, so ayun mga kasang, tapusin ko muna ang video na to. At maraming salamat sa lahat na sumusubaybay sa aking mga video. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, subscribe na kayo. At sa mga hindi pa nakafollow sa aking Facebook, Hendrix Backyard TV, hanapin nyo lang sa Facebook. Tapos follow nyo lang kasi nag-upload din ako doon. So ayun, maraming salamat sa mga nanood. Peace out.